Pattern number 5 po tayo. Ang pattern number 5 po natin ay mga previous pattern po natin na pinagsama-sama lang. Ang nailagay po natin dito, na idagdag ay adverb of time. Tapos sinundan po siya ng place de, bagay o verb. Example po tayo. Kahapon, bumili ng bag sa SM. Mauna po yung adverb of time or kailan. Yung kahapon ay kino. Yung place natin ay SM, kaya may SM dito. Particle de. At yung bagay natin ay bag, kabang. Ang particle natin ay o, ito yung nang. At yung verb natin na bumili, kay mashta. Mashta po ito kasi past tense na po ang bumili. Kino, SMD, kabang o, kay mashta. Next po, pattern number 6. Mga previous pattern pa rin po ito, ang naisingit lang yung kasama. Ang pattern number 6 natin ay adverb of time, lagi nasa unahan yan. Kasama to, place de, bagay o verb. Example natin ay, bukas manonood ng sine sa SM kasama ang kasintahan. Kailan daw? Bukas, ashta. Tapos susundan ng kasama, ang kasama mo ay kasintahan, koibito. Tapos, particle to. Ang place mo saan? Sa SM. SM. Tapos particle de. At yung bagay mo ay sine, ega, at yung particle mo po na o, at yung verb mo po ay manunood, present tense, mimas. Basahin po natin. Ashta, koibito to, SMD, ega o mimas. General question po tayo ng verb. Ang general question natin ng verb sa present tense ay nani yoshimasu ka? Nilagyan ko lang po siya ng ashta sa unahan. Ashta, nani yoshimasu ka? Ibig sabihin po, ano ang gagawin mo bukas? Mayroon po akong tatlong example na binigay po dito. Isa-isahin po natin. Ang sagot mo halimbawa, kasama ang kaibigan, maglalaro ng pingpong. Unahin niyo po yung kasama, tomodachi to, at ang gagawin nyo, pingpong o shimasu. Ito po ay group 3 sa verb po. Kasi mayroon po siyang noun at nandito po yung verb. Noun plus verb, pingpong o shimasu. Next po, pupunta sa supermarket. Mauna po yung place, tapos yung particle na ating particle sa ikimas. He po siya, pero e po ang kanyang pronunciation. Nakamas form po siya kasi pupunta pa lang. Ito naman po ay group 1. Next po, makikipagkita sa kaibigan pagkatapos manonood ng sine. Napansin niyo po yung pagkatapos ko nilagyan ko ng blue para mahiwalay po yung first sentence sa second sentence. Ang itatranslate po muna natin, syempre yung una natin gagawin. Yung makipagkita sa kaibigan. Yung kaibigan muna, tomodachi, at particle ni aimasu. Yung verb natin ay aimasu. Group 1 po siya. Fixed particle na po ng aimasu ay particle ni at dito ilalagay sa unahan kung kanino makikipagkita. Tapos po yung pagkatapos, sorekara. Ang nihongo po ng pagkatapos ay sorekara. Idudugtong mo na po dito yung action na gagawin mo. Sabi niya, manunood ng sine. Sine po ay ega, then particle o at yung verb natin na mimas. Basahin po natin. Tomodachi ni aimasu, sorekara ega o mimas. Itong mimas ay group 2. Special po siya sa group 2. Napansin niyo po na yung general question natin ng verb na nani yoshimasu ka, pwedeng manggaling ang sagot sa group 3, group 1, or group 2. Kaya ko po siya tinawag na general question ng verb. Past tense naman po tayo ng ating pananong sa ating verb. Kahapon, anong ginawa mo? Kino, nani yoshimashita ka? Ang pinaka-interrogative po natin dito ay nani. Kapag sumasagot po tayo dati, tinatapat lang po natin sa pananong tapos lalagay natin yung sagot. Ngayon po dahil tayo ay nasa general question ng verb, hindi po natin pwedeng gamitin lang na ganun. Kailangan po yung buo mismo ang ating ilalagyan ng underline. Ibig sabihin po, wag natin siyang kukopyahin. Kasi baka po makopya natin ang salitang o at shimashita.
Okay lang po siya kung tayo ay nasa group 3 ang ating sagot, pero kapag ibang group po ang ating isasagot ay magkakamali po tayo. Kaya yung buong yan po ang ating i-underline. Ibig sabihin wala tayong kukopyahin. Ulitin ko po, maliban na lang po sa group 3, makukopya nyo po siya. Katulad kanina yung pingpong o shimas. Sa pananong na nani o shimas ka. Okay, balik po tayo dito. Kino nani o shimashita ka? Halimbawa po, ang ginawa mo kahapon ay bumili ng sapatos sa SM. SM de kutsu kaimashita. Place of action, bagay at yung ating verb. Next, halimbawa ang ginawa mo naman ay nanood ng TV pagkatapos nagbasa ng libro. Terebi o mimashita, sore kara hong o yomimashita. Pattern number 6 naman po tayo. Ang pattern number 6 po natin ay ang verb stem masenka. Saan naman po ginagamit yung masenka? Ang masenka daw po ay is used when the speaker wants to invite someone to do something. Ito po ang gagamitin natin kapag tayo po ay mag-i-invite sa isang tao. Ngayon po, halimbawa to go na ikimas, kailangan lang po natin ay ang kanyang verb stem. Tanggalin natin ang mas, ang natira ay iki. Ito na po yung iki. Ipa-plus lang po natin yung masenka. Naging ikimasenka. Ang ibig sabihin po niyan, punta tayo. Parang ganon. Punta tayo. Next, ang tabi mas magiging tabi masenka. Kain tayo. Next, numimas magiging numimasenka. Ibig sabihin nito, inom tayo. Ngayon po, napansin nyo po mayroong mga ka, baka po ang isipin nyo, question marker siya na maging, for example po ito, numimasen ka, hindi ka po iinom, baka maging tanong na negative. Para maiwasan po yon, yung atin pong invitation, nilalagyan po natin yan sa unahan ng issue ni. Para po hindi po siya maging tanong. Halimbawa po, issue ni, numimasen ka, inom tayo. Ibig sabihin ng issue ni, sama. Sama ka, inom tayo. Example po tayo ng invitation natin kapag tayo ay mag-i-invite. Verb stem, masenka. Example po natin, tara, manood tayo ng sine. Or, manood tayo ng sine. Lalagyan po natin ito sa unahan ng issue ni. Kapag mag-i-invite ka po, mas maganda po na may issue ni po sa unahan. Tapos susundan po ng bagay, movie, ega, tapos particle o, tapos yung manonood po ay mimas. Kaya lang, tatanggalin natin yung mas. Verb stem lang verb stem lang ang ating kailangan. At lalagyan natin ng masenka. Ang kinalabasan po ay, issue ni, ikaw, may masen ka? Tara, manood tayo ng sine. Ngayon po, hindi po siya magiging negative question. Hindi po siya magiging question marker. Kasi po, mayroon kang issue ni sa unahan. Kaya po, dapat lagyan nyo po ng issue ni. Kasi pag hindi nyo po nilagyan, baka po ma-misinterpret na nagtatanong ka ng negative way. Halimbawa, baka maging ikaw, may masen ka, hindi ka manonood ng sine, baka po kasi ganun ang kalalabasan. Kaya, lagyan nyo po ng issue ni sa unahan. Next po, tara, punta tayo sa SM. Issue ni, place, SM, particle ng place ay ang punta or pupunta ay ikimas, tatanggalin ang mas, ang natira ay iki, plus yung invitation, masen ka. Issue ni SMA, kimasahin ka? Tara, punta tayo sa SM or punta tayo sa SM. Mag-invite po tayo at kung paano po tayo sasagutin sa positive answer at saka sa negative answer. Example po tayo ng pag-aaya ay, mamayang gabi, inom tayo ng beer or mamayang gabi, tara, inom tayo ng beer. Kung bang issue ni biro o numimasen ka, yung adverb time nasa unahan po. Kapag sasama ka, sasabihin mo, or hi, desu ne. Yung ay pareho lang po siya ng hi, opo daw. Pero mas magalang ang hi kaysa kay desu ne. Sabi mo, oo, maganda yan. Tapos kapag sasama ka, pwede mo rin isagot ang salitang, numimasyo.
Numimasyo. Yung masyo po, kukunin mo lang po yung verb stem sa invitation na numi. Magpa-plus, masyo ka lang. Ibig sabihin ng masyo ay let's. Sabi niya rito, numimasyo. Yes, let's drink. Ituturo ko pa po mamaya to. Marami naman po kayong magiging choice or option sa pagsagot naman po. Next po, kapag tayo po ay sasagot ng hindi tayo sasama, magre-refuse po tayo sa invitation sa atin. Sa Japan po, hindi po sila directly na nagsasabi ng ayaw ko. Kasi syempre, binibigyan po nila ng consideration yung taong nagyaya po sa kanila. Ngayon, kapag may gagawin sila at hindi sila makakasama, ang sasabihin nila, sumimasen, choto yoji ga atte. Sumimasen, choto yoji ga atte. Medyo advanced lesson lang po yung nakasulat po dito, pero sinulat ko na rin po. Sumimasen, pasyensya na or sorry. Choto yoji ga atte. Ang yoji po is gagawin, ang ate mayroon. Sumimasen, choto yoji ga atte. Pasensya na po, may gagawin po kasi ako eh. Next po, kapag hindi naman po available yung time mo at medyo busy ka, sasabihin mo sa kanya ay, sumimasen, choto, tsugu ga warukote. Sumimasen, choto, tsugu ga warukote. Ibig sabihin, pasensya na, hindi kasi ako available eh. Or pasensya na, hindi kasi ako pwede eh. Marami naman po kayong pwede pang isagot po dito bukod po sa binigay kong example. Punta po tayo kay masyo. Si masyo naman po, para makuha natin, kailangan pa rin po natin ng verb stem. Ipa-plus lang po natin yung masyo. Ang masyo po, ang ibig sabihin niyan ay let's. Parang tara. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng masyo? Ang masyo po is use positively inviting the listener to do something with the speaker. Halos po, kapareho lang niya po si Masenka kanina. Pareho po silang nag-i-invite. Kaya lang, si masyo is more assertive po siya pag nag-invite siya or medyo may pagkapilit yung pag-invite niya. Tapos po, ang ibig sabihin pa ng masyo ay, it is also used when responding positively to such an invitation. Kaya po, nung sagot tayo kanina kay Masenka, ginamit natin si masyo. For example po, tabi Masenka. Siyempre, mayroong issue ni po yan sa unahan. Issue ni tabi Masenka, pwede kang sumagot ng or hi. Tapos kuha mo lang yung verb stem, tabe. Tapos ilalagay mo lang yung masyo. Ang naging sagot mo, tabi masyo. Ang ibig sabihin nun, yes, let's eat. Ano po? Okay, punta po tayo dito sa verb na binigay ko dito. Ikimas, ang ibig sabihin ay to go. Para makuha natin ang masyo, tanggalin natin yung formulang mas. Verb stem lang, iki. Dito naman ay nomi, dito ay mi. Ngayon, lalagay mo lang sa dulo yung masyo. Sulat po natin. Okay, basahin po natin. Ikimas, pupunta. Ikimasyo. Tara, punta tayo or let's go. Numimas, to drink. Numimasyo, let's drink. Mimas, to watch. Mimasyo, let's watch. Example po tayo. May example po tayo dito. Tara, mag-aral tayo ng Nihongo or mag-aral tayo ng Nihongo. Sa Nihongo po ay Nihongo, benkyou shimashou. Nihongo, benkyou shimashou. Next po. Example natin, uwi na tayo or tara, uwi na tayo. Ang tuguhon po ay kairimas, magiging kairi na lang po, verb stem. Add natin yung masyo. Sasabihin mo, kairimasyo. Kairimasyo, uwi na tayo. Paano kapag sasabihin nyo pong, kain tayo? Tara, kain tayo. Sasabihin mo lang ay, tabi masyo. Tabi masyo. Punta po tayo dito sa pagkakaiba ni nani at ni nan kung saan lamang po sila gagamitin. Ang nani po ng mga particle ay nani o, nang ibig sabihin ng particle o ay nang. Halimbawa po, nani o, tabimas ka, anong kakainin mo? Nani o, numimas ka, anong iinumin mo? Next po, particle mo, nani mo, pero ang kadugtong po niya ay negative. Halimbawa po, nani mo, tabimasen, walang kakainin. Nani mo, numimasen, walang iinumin. Next po na particle is ga. Nani ga, wala pa po tayo dito sa susunod pang mga lesson. Next po, nani ka.
Ang ibig sabihin naman po nito ay may. Nani ka, may. Halimbawa po, nani ka, numimashita ka, may ininom ka ba? Nani ka, tabimashita ka, may kinain ka ba? Next po, yung nani de. Nani de. Ang ibig sabihin po niyan ay how. Yung tinutukoy po dito, yung pamamaraan. Sa lesson 5, nagamit na po natin siya. Yung sa vehicle, nani de, ikimas ka, anong sinakyan or anong sasakyan. Yun po ang pananong natin sa vehicle, yung nani de. Marami pong gamit ang nani de na pananong na yan, pero sa susunod pa pong lesson sila lalabas. Next po, punta po tayo sa nan. Ang nan naman po ay, tandaan nyo lang po yung letter D, T, at N. Halimbawa po, nande for letter D, nande, nang ibig sabihin ay Y. Next, nanto, for letter T, nanto, wala pa rin po tayo doon. Next, nanno, para sa N, nanno, ibig sabihin anong, halimbawa po, nanno kaisha desu ka, anong company or anong klaseng company, nanno hong desu ka, anong libro or anong klaseng libro, plus po counter suffix. Yung mga suffixes po tulad ng sa edad, halimbawa po, nansai, nangatsu, para sa months, nanyobi, para sa weeks, at etc. pa po.